Hello Art Buddies! For today, ang gagawin naman natin ay re-recreate natin ang iconic painting na to sa Drawing Closer. Kung hindi nyo alam yung Drawing Closer guys, it is a Japanese movie na about sa dalawang artist. And if you are an artist, for sure, makaka-relate ka sa movie na to. Gustong gusto ko talaga yung mga movie na ginagawa ng mga Japanese na may kinalaman sa mga artists. Isa ring movie na napanood ko noon na about din sa mga artist guys is yung Honey Clover. I don't know pero super chillax lang talaga ng movie na to. Anyways, back to the painting. Napili ko talagang i-recreate tong painting na to into my own version, which is binago ko yung position ng clouds, yung color palette, pati na rin yung girl na nakalagay originally doon sa painting. Since this is my own version, ang napili kong color is pink, purple, and blue. Kasi yun yung paborito kong color ng sunset. Super ganda talaga ng painting na to. Hindi ko maalis yung tingin ko. Kaya naman, naisipan ko talaga na gumawa ako ng sarili kong version. Habang ginagawa ko to guys, kinakabahan ako kasi sa simula, hindi maayos yung pagkaka-blend ng colors and hindi ako nagagandahan. Have you ever experienced na meron kayong ginagawang artwork guys tapos napapangitan kayo sa gawa nyo kahit hindi naman talaga pangit? Well, that is one of my problem. Pag ganon guys, kailangan mo lang magpahinga muna. Like, stop mo talaga mismo yung ginagawa mo para ma-refresh yung utak mo mula sa nag-overflow na mga ideas. Additionally, isa rin sa mga nagustuhan ko sa feature ng painting na to is yung heaven because it looks mysterious and yung lighting effect nakaka-obsess. While doing this painting, super nag-enjoy talaga ako sa part ng pagpipaint ko ng mga clouds kasi ito talaga yung napipicture out ko sa isip ko. You know, doing this painting for me is a mixed emotion. I am more on landscape artist. Mas komportable talaga akong nagpipaint ng mga scenery katulad nito. Napansin ko rin na sobrang hassle pala talaga na mag-video sa sarili mo habang nagpe-painting ka. Pero masaya na makita mo yung outcome niya katapos mo ma-edit. Also, hindi rin ako sanay talaga na nagbe-video habang nagpe-painting. Pero unti-unti medyo nasasanay na rin ako. Pero maiba tayo guys. I just want to share one lesson na natutunan ko bilang isang artist. I've always heard about this quote na get out of your comfort zone, which is goods naman guys. Na-apply ko naman to sa buhay ko. Pero situationally lang pala talaga to. I mean, I used to get out of my comfort zone, pero dumating ako sa point na it's too much. Before kasi guys, I started doing portrait using graphite and charcoal. Yun yung pinakaunang medium na natutunan ko. Then, nag-try ako ng color pencil, tapos nag-ballpen art din ako, hanggang sa nag-paint na ako using acrylic, tapos muntikan pa nga ako mag-watercolor. Wala namang masama sa mag-explore ka hanggang sa mahanap mo na yung medium mo. Pero ako kasi guys, dumating ako sa point na nahihirapan na akong mag-improve kasi nag-overflow na yung ideas. Like, I want to paint, but I also want to draw using charcoal. Alam mo yung pahalo-halo na hindi mo na alam kung ano yung gagamitin mong medium. Yung hindi ka na makapag-focus kasi sobrang dami mong gustong matutunan and sobrang gulo na. Kaya naman, I decided to choose one medium. I guess nakatulong yun to focus on my skills, and I think minsan, you don't need to get out of your comfort zone. You just need to improve what you already have. I mean, situationally kasi lahat, 'di ba guys? May time pa nga na madalas nating nasasabi yung salitang depende. Nasasabi natin 'to kapag halimbawa may mga tanong na hindi natin alam kung tama ba or makakabuti. So sinasabi natin, it depends. Parang ganun din yung art guys. Nakadepende to sa kung ano ba yung gusto nating medium na ginagamit natin. Well, hindi naman masama na mag-try ng other medium guys. Pero, siyempre, kung saan ka mas komportable, yun yung gamitin mo, 'di ba?